Isa pa. Anuin mo na yung salad ground. 2 tao. Nabisi kami nung nakaraang linggo dahil sa celebration ng Father's Day dito sa Australia. Pero, iba ang topic ko ngayon. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang chef araw-araw. Kasi, aminin natin, karamihan iniisip lang na ang chef nagluluto lang buong araw. Pero hindi ganun kasimple. Alam niyo ba, ang chef, siya ang manager ng kusina. Oo, tama. Hindi lang basta tagaluto. Kasama sa trabaho niya ang pamumuno o leadership. Siyempre, kailangan niyang i-guide at i-motivate ang buong kitchen team. Kasama rin ang delegating of task. Ibig sabihin, siya ang nag-a-assign kung sino ang magpiprito, sino ang maghihiwa, sino ang maglilinis, at kung sino ang hahawak ng iba't ibang section ng kitchen. Dagdag pa dyan, si chef din ang nag-handle ng scheduling ng staff, training, at kahit ang medyo mabigat, ang hiring at firing ng mga tao. Tapos, hindi pa doon nagtatapos. Siya rin ang nag-o-order ng ingredients at equipment, nagde-develop ng mga bagong menu at product lines, at tinitiyak na presentable at maayos ang plating ng bawat pagkain. Importante rin ang pag-compute ng food cost at pag-manage ng inventory, kaya hindi lang basta luto ng luto. Kailangan rin siguraduhin na kumikita ang restaurant, kasi kung hindi, baka magsara at mawalan ka pa ng trabaho. So kung iisipin nyo, ang chef ay parang kombinasyon ng leader, manager, accountant, teacher, at syempre, master cook. Ngayon, eto ang madalas na tanong. Ano naman ang pagkakaiba ng cook at ng chef? Simple lang. Ang cook, siya yung talagang hands-on sa pagluluto araw-araw. Sumusunod sa recipe, magluto ng consistent at masarap na pagkain. Siya yung gumagawa ng execution. Pero ang chef, siya yung nagde-design ng recipe, nagpaplano ng menu, nagkokontrol ng cost, nagmamanage ng staff, at gumagawa ng decision para sa buong kusina. Kaya nga may kasabihan, lahat ng chef ay cook, pero hindi lahat ng cook ay chef. Kung tutuusin, malaki rin ang sakripisyo ng pagiging chef. Hindi lang siya tungkol sa pagkain, kasama rin dyan ang pressure, mahabang oras sa trabaho, at mabilis ang pagdidesisyon, lalo na kapag peak hours. Imaginein mo, isang maliit na pagkakamali lang sa kitchen o sa kusina, kulang ng order, mali ang luto, o may safety issue, pwedeng makaapekto sa buong operasyon. Kaya, mahalaga ang pagiging kalmado at may disiplina. Isa pa, ang chef dapat creative. Hindi pwedeng paulit-ulit lang ang menu. Kailangan may bago, exciting, at pasok sa budget. Kaya ang pagiging chef ay parang kombinasyon ng artist at businessman. Nag-iisip kung paano gagawing masarap, maganda, at sulit ang pagkain. At syempre, hindi rin mawawala ang teamwork. Kahit gaano kagaling ang isang chef, kung wala siyang maayos na team sa likod niya, mahihirapan siyang magtagumpay. Kaya, malaking bahagi ng trabaho ng isang chef ang magturo, mag-motivate, at magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga staff. So, next time na kumain kayo ng restaurant, tandaan nyo, sa likod ng bawat masarap na pagkain na may magandang presentation, may isang chef na hindi lang nagluto, kundi nag-manage, nagplano, at nag-guide para dalhin kayo sa magandang karanasan. At ayon, sana mas naging malinaw sa inyo kung gaano kalawak at kahalaga ang papel ng isang chef. Hindi lang basta pagluluto, ito ay leadership, management, at passion. Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, na nagsasabing hayaan mong mahinog ka ng karanasan at ng panahon. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, makasabiyahe, dito masaya.